Good morning. Morning mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Saan man kayo naroon, nandito pa rin ako. Sa Dasmariñas, sa Oval and Grandstand. And Saturday ngayon dito sa Pinas. So, marami. We'll continue to look at the commands of Christ here in Luke chapter 12. And doon po tayo ngayon sa verses 8 to 12, talatang 8 hanggang 12. Again, sa pagpapasimula ng Luke 12, magandang makita natin yung context nito, yung place, kung nasaan din siya, at yung mga kasama niyang naroroon sa kanyang pagbabahagi ng mga utos na narito sa Luke chapter 12 or mga warning, reminders. Pasimula nito is dumaragsa ang libo-libo at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. So mga followers ni Christ, to hear Him, no? They are there to listen. Overcrowded na. Huh? So, continuing pa rin ito sa Sermon on the Mount. So maraming mga arang short topics, no? Pero siyempre, hindi naman basta bubuin ni Luke iyon doon sa pagsasama-samahin niya without having a purpose or goal, na wala siyang layunin. Kaya yun ang ating titingnan, no? So he was discussing in chapter 11 yung near context ng Luke 12 verse 1 ay nire-rebuke niya na yung mga dalubhasa sa kautusan. Actually sabi niya, kahabag-habag kayo sapagkat ipinagkakait ninyong susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. So yun yung no? At sabi nga ni Jesus, pagkalis ni Jesus sa lugar na yun, dito ni Luke, nagsimula na siyang tuligsain ng mga tagapagturo na kautusan at pariseyo. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. So, kaya yung background ng Luke 12 at pagpapasimula niya doon, na sinasabi niya nga na mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo or pampaalsang ginagamit ng mga pariseyo. Good morning ulit, Ate Maan. Hindi ko kasama si Fe. Nasa Magallanes at
namatay yung kanyang tiyahin. So, ando sila kagabi. Kahapon pa. And ngayon ang libing. So, again, condolence po sa sambahayan ng Tia Seni. So, sa pagpatuloy natin, yan, ano kayang breakfast ni Timaan? Kaya yung warning niya against these Pharisees, the leaven or the libadura or the pampalsang ginagamit or the teachings or the explanations nila sa kautusan na sabi nga ni Jesus, mga dalubhasa kuno, no? Pero yung kaalaman nyo, instead na gamitin nyo nila para sa pagtulong sa mga tao, sa mga Hudyo na alam ng katotohanan ng kautusan, ng mga alam tungkol sa Mesaya, sa Mesiyas, ginagamit nila ito para hadlangan pa nga ang marami. So, just to make some analogy ng mga Pariseo sa panahon natin ngayon na humahad lang sa mga tao upang makaalam ng daan ng katotohanan o makilala si Jesus o marinig ang ebanghelyo ni Jesus. Di ba't parang may marami na ring Pariseo ngayon na dalubhasa raw sila sa iglesia, dalubhasa sa sangkakristyanuhan, sa Christianity, dalubhasa sa Bible, sa mga gawain sa iglesia, but never truly went out to preach or to share the gospel of Christ, to let people know of the impending judgment of God. Walang ganon. So, para din Pariseo, di ba? Hindi ginagawa yung tama. Hinahadlangan pa ang iba. So, in not doing what we should be doing, we are hindering the entrance of God's people into His kingdom. The opportunity for the elect to receive the gospel message and act upon it by faith and repenting. So yan din, patuloy, kaya yung panawagan yan, pagbabala laban sa mga Pariseo at sa kanilang mga libadura, we can say kanilang false doctrines, because their doctrines are not aligned with Christian living, with the right living na gusto ng Panginoon sa bawat anak niya. So warning yun. Ingat daw tayo doon. At continuing yan, yung unang bahagi, yan nga, pinag-iingat. And then kahapon, talking about whom shall we fear. Sino ba ang talagang dapat nating katakutan? And it's not people or anyone around us, or even enemies of the gospel in this world. Kung may mga Pariseo man ngayon, Antikristo, false teachers, hindi sila. Huwag tayong matakot sa kanila. Ang katakutan natin
ay ang Diyos na kayang tupukin ang ating kaluluwa sa impyerno o magdala ng judgment sa atin. At warning niya, pinaparinig niya sa mga Pharisees. Pero, encouragement din yan sa kanyang mga alagad to stand by Him, to stand for Him, tumayo, lumaban para sa katotohanan. Rather fear, tete, yan. So, ngayon, tuloy tayo sa verse 8 to 12. Tapos nating malaman na ang Diyos ang dapat nating katakutan at not on the basis of the judgment only, but also on the love and caring of God, no? Yung pagprotekta at pag-iingat ng Diyos at yung halaga na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga niya, yung 5 maya nga na mabibili mo lang ng 2 sentimo, isa man sa kanila ay walang kinakalimutan ng Diyos, walang kinakaligtaan. Ibig sabihin, inaalagaan ng Panginoon sila. Yung 5 maya na yun, ikaw pa, na higit ang iyong halaga. May halaga ka sa Diyos. Worth more than many sparrows. Higit na mahalaga tayo sa napakaraming sumasamahing ibon or yung mga pinahalaga ng Diyos. Ganun din. No? Ikaw, pati nga yung buhok mo na bilang, buhok mo sa yung ulo na bilang ng Diyos. Ganun kanya pinapahalagahan. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Good morning, Pastor Vic. Good morning, Ate Melda. Good morning po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid kay Kristo. And nag-shift naman siya, no? Parang nag-shift siya ng topic. And the topic is about acknowledging Christ. Yung pagkilala sa Kanya, pagkilala sa Diyos. Pero again, huwag tayong mawawala doon sa premise niya, no? Mag-ingat kayo sa mga Pariseyo, sa libadura ng mga Pariseyo. Now, it seems nandun yun, sa chapter 11, nandun sila, nirebuke na nga sila ni Christ. Mga talabhasa ng kautusan, mga Pariseyo, nandun sila. At nandito pa rin sila. Usyoso. Ito yung mga marites na Pariseyo. At binabantayan nila ang bawat sasabihin ni Jesus. Kasi nga, ang sabi nga, ang goal nila is masilo. No? Kung may maling mababanggit, masasabi, yun. Point against Christ yun. Yeah. So, kaya, blessed morning ulit, Ate Melda. Ganda yung bati ngayon. Ano? Blessed morning. So dito, sa verse 8 hanggang 12, yung pagkilala. Kaya sabi rito, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. So, if you acknowledge me, sa ibang version nga, nandun pa yung NIV ata, meron pang publicly. Na? If you acknowledge me publicly, in the presence of men,
May public na, may presence of men pa. Itong aking Facebook Live, inilagay ko po sa public na yan, para mapanood kahit sino man, kaibigan, kaaway, kagalit, kapatid, ayan, kay Kristo, kapatid, mga kamag-anak, and anybody that happens to, pwede nyo rin i-share ito. Tapos isa-isa ko nung na-upload nga ito sa YouTube, Bible Morning Walk, since yung simula, para kung may mga topic kayo na makakatulong sa inyong pag-share ng word, o sa yung ibang mga pastor, kaibigan ko na makatulong din sa inyong sermon, mga ilang bits and pieces na explanation dito, makatulong. Ayan. Kaya, kung kikilalanin niyo siya, sino mang kumikilala, kumilala sa akin, sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga ng Diyos. The first verb, kumilala sa akin, ay nasa aorist, subjunctive, active. So, kung tatranslate ko sa English, anyone who had confessed, who had acknowledged me, who had publicly confessed me, ayan, homologese, aorist, subjunctive, in the act of acknowledging, pagkilala sa ating Panginoon. Kaya yung ganitong pagkilala is you are hindi secret agent ng Christians, yung pagkilala yung talagang you boldly claim that Christ is your Lord and your God. Hindi mo kinahiya, So habang umiikot ako, may mga kabataan nag-aantay sa akin. Hindi ko alam. Titingnan nila kung ano ginagawa ko. Dito mismo sa track and field, nakalagpas na eh. So, wala naman, wala namang tayo rito. Hindi naman bawal ang ating ginagawa. And we are just trying to acknowledge the goodness of God and His Word to us. Para hindi lang sa ating physical health, kundi sa ating ding spiritual health. So, yung pagkilala, kinilala mo siya. So, yun yung pinaparinig. Ito, pinaparinig niya sa mga Pariseo. Sa mga hindi kumikilala sa Kanya. On the same manner, teaching niya to sa Kanyang mga disciples who had been acknowledging Him. Kaya nasa subjunctive din eh. Aorist subjunctive. Meron ng mga kumikilala sa Kanya. And pinaparinggan niya pa yung iba, nang sa ganon, kumilala. Or hindi natin alam kung i-acknowledge din nila si Christ later on. Kasi hindi naman natin alam kung sino mga tinawag at pinili ng Panginoon. So, at this early point, hindi ko alam kung si Nicodemus, si Joseph of Arimathea, who were Pharisees, had confessed Christ publicly, who had acknowledged Him. Nung tayuan nila si Jesus laban sa mga kasamahan nila sa Sanhedrin, inacknowledge na nila si Christ publicly. Nung ibigay ni Joseph of Arimathea, yung kanyang libingan para kay Kristo, he acknowledged Him
Pharisees yan, ha? Mga Pharisees sila. Si Nicodemo, yan, silang dalawa. Lumapit sila para i-bargain talaga na makuha nila yung bangkay ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa tingin ko, kaya nasa aorist subjunctive active, no? Yung mga tao na nakakarinig nito, or yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga pinili ng Panginoon na pinaparinig niya ito sa kanila, ay may possibility, no? There would be a possibility that later or someday they would acknowledge Him. Kasi gano'n naman talaga. Nag-start akong, pinalaki ko ng mga magulang ko, no, sa Roman Catholic, and I was good at my religion. Faithful ako every Sunday. Kasi faithful ang mga magulang ko. Sama ako nila lagi. And dumating pa yung point na nagsiserve din ako sa mga procession, yung mga local procession lang sa barangay namin. Hindi pa nga tawag barangay nun eh. Hindi pa yata barangay tawag nun. Magigitara ako, no? Kinakantahan si Mama Mary habang nagpo-prosesyon. I was good at my religion. Sumali ako sa Corsilista ako, Buklod 69. I think sa Gentry yun, yung church na pinagdalhan sa amin. Kasi noon, wala namang Facebook pa, wala pang cellphone. No? Hindi ko nga napicturan yung aking pagsugod sa krus ni Jesus eh. Hindi ko napabidyo. But, yun nga, in-acknowledge, no? Pero hindi pala yun yung tamang pag-acknowledge eh. Hindi yon. Later on in my life, doon ko na nalaman na saved ako, na bahagi ako ng kaharian ng Diyos dahil dumating sa buhay ko na nga yung pag-acknowledge sa Kanya. Pero yung pala, noon pa, ay nire-ready na ako ni Lord. Noon pa pala, ay bahagi na ako ng Kanyang plan na i-redeem. So, paano ko nasasabi yun? Kasi siya naman nagbibigay sa atin din ng pagliligtas. So siya nagligtas, siya tumawag, siya nagdala sa akin sa sangkakristyanuhan. Binorn na ganyan yung spirit ko. So dito ko lang, no, yung nangyari na yun, there was a 180 degrees change, although hindi automatic. Sa simula, hindi ganon. Hanggang sa I continue to acknowledge Him publicly, at hindi lang ganon, kino-confess ko na siya publicly. Kaya, sino man sa inyo ang kumilala, kasi yung mga alagad na naroroon, kumilala na talaga sa kanila. Pero sabi nga, aorist. Kasi yung aorist tense po, past tense yan eh. So kumilala na sila. Pero may subjunctive mood para sa mga tinawag niya na hindi pa dumarating sa point na yon ng pag-acknowledge kay Christ. Kaya dito makita natin, no, kung paano magturo ang Panginoong Yesus. Hindi niya lang tinuturuan ang mga dapat turuan, pero yung mga kailangan turuan, tinuturuan niya din. Kasi alam niya naman kung sino yung mga magiging bahagi ng kanyang kaharian, sino yung mga maliligtas. Alam niya yun. So, habang nagpipreach siya sa ganito, alam niya, ito, na anak ko to para sa iyo itong aking message. Kahit hindi pa siya dumarating na sa point ng pag-acknowledge, alam na yun ng Panginoon. Because He knew whom He chooses. Whom He had chosen. Diba? And, anong sumunod? Kikilalanin din naman ng anak ng tao
sa harapan ng mga anghel ng Diyos. So kikilalanin tayo. Yung mga kumilala sa Kanya ay kikilalanin ng anak ng tao. No? Ang ginamit niya, Son of Man, hindi Son of God. I think to be very personal also. Na para sabihin niya sa mga taong ito, sa mga naroon mga disipulo niya, ang pagkilala niyo would be on a personal note. Anak ng tao. Ang kumilala sa inyo ay talagang nakasama niyo, nakakilala sa inyo, alam ang inyong pinagdaanan, alam kung totoo yung pagkilalang ginagawa niyo sa Kanya. And because of that, He will acknowledge you before the angels of God. No? Yung pagkilala niya sa atin, sa harapan din, public rin, no? Pero hindi public na tao eh, no? Baga public na anghel, no? In the presence of the angels, ang pagkilala na gagawin sa atin. That would refer also sa second coming, sa final judgment. Pag doon sa believer's judgment, pagbigay sa atin ng putong ng gantimpala, ng mga crowns, mga rewards, yung pagkilala na nando ng host of heavenly host, angelic beings. Ayan. No? Ewan ko anong imining ni Pastor Bigdo sa Eros, kasi medyo yan romantic love na yan yan sa Greek, romantic love. Kaya anong nasa Eros term, wala akong binabanggit about romantic love dito but rather it's more of yung pag-acknowledge natin kay Kristo bilang ating Diyos, bilang ating Panginoon. At sabi niya nga, those who acknowledge Him, He will also acknowledge before, sabi rito, before the angels, the presence of the angels. So, sabi ko sa inyo, possible ito ay doon nga sa second coming, sa awarding natin sa langit, kasama ang mga anghel ng Diyos. Sila yung witness ng sa graduation. Kasama yung mga visitors, yung mga parents, watching as we accept our diploma sa ngayon. No? So shout out sa mga graduating ngayon, sa mga with honorable mentions, may mga awards, nakapasa, na upgrade na from one level to another level. Yan yung pangako sa atin ng Panginoon. But also, sinasabi rin niya, ang sino mang magkaila sa akin, whoever denies, denies me publicly, I will also deny them before the angels of God. So pareho din. Kaya I think this is the scene ng final judgment. Present ang mga graduates na papasok sa langit, sa kaharian ng Diyos, at yung mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, receiving yung judgment ng Panginoon, which is eternal hell, eternal separation from His presence. Then, tinuloy niya ito sa hindi lamang sa pagkakaila sa Kanya, kung hindi now, meron ding
warning siya doon sa magkakaila sa banal na espiritu, sa Holy Spirit. Kaya sabi niya, ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang lapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So, this would be a great warning. Sabi nga, yung utos, pwede ring warning yan eh. No? Huwag mong gawin to. Inuutusan ka, pero may babala. Di ba? So, huwag mo, kilalanin mo ako. Mapalad yung mga kumikilala sa akin. Yung mga kumilala sa akin, kikilalanin ko rin. Kaya, kilalanin niyo ako. Yung hindi kumikilala sa akin, yung nagkaila sa akin. Past tense din yun eh. So, nandun rin sa mga taong yung kausap ni Jesus, sinisermonan niya, ipipreach siya, andun rin yung mga nagkaila na sa kanya. Kaya, subjunctive din ito. Who have done denying Him in the past, and to those who will continue to deny Him. Yung pinaririgan ng Panginoong Hesus sila. So, halos, no? Yung mga talagang nagkaila sa Kanya, at yung mga alam ng Panginoon na magkakaila talaga sa Kanya, dan dire-diretso. So walang silang lusot sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ay ang Holy Spirit, banal na Espiritu, mag-ingat kayo na huwag nyo rin siyang ikaila at hindi nga lang i-reject kundi blasphemed Him. So, parang mas mabigat ang pagkaila kay Jesus, okay lang sabi ni Jesus na, pero yung pagkaila nyo, rejection, at blaspheming the Holy Spirit, ay grabe yun. Walang kapatawaran yun. No? So, nasa Matthew din ito. Matthew 10:32. So, how does this help us? So, kailangan nating i-recognize, mga kapatid, ang work ng Holy Spirit sa church, ang work ng Holy Spirit sa ating mga buhay. There has been so many neglect, so much neglect, no, of the Holy Spirit in the churches today. Siguro dahil merong kasi baka pag kinilala ko siya, ma-brand ako na charismatic, ma-brand ako na Pentecostal, kaya yung mga conservative, evangelicals, natatakot. Pero mali yun. So you recognize Him in your prayers. Ba? You acknowledge Him in your sharing, no? in your life, personal prayers mo. Acknowledge mo rin ang Holy Spirit. Kasi nga, pinaparinig niya ito sa mga nagbablaspheme sa Holy Spirit. Pero again, both ways. Sabi ko, kumusta rin tayo naman? Ina-acknowledge ba natin ang Holy Spirit? Or baka dinideny natin siya? At mas masahol pa nga doon, yung iba, hindi lang dinideny, binabrand pa na yung pagkilos niya is of the devil. Yan yung blasphemy Kaya yung pinaparatangan nila, yung mga ginagawa ni Jesus, ay hindi gawa ng Diyos, hindi gawa ng Espiritu na kumikilos kaniya, kundi sa demonyo, ay blasphemy yon. Kaya sinasabi niya ito, no? Pinaparinig niya ito sa mga Pariseo. You are blaspheming, and that will not be forgiven. Unpardonable, sabi rin. Unpardonable sin. Unforgivable sins. Yung sin against the Holy Spirit. Kaya sa akin, mga kapatid, hindi naman sa ritual ko ito,
But I see to it that when I pray, I recognize the third person of the Trinity. Siguro sa mga nakakarinig na naman, paano ko manalangin, paano ko magbenediksyon, I always recognize them. I acknowledge their presence. I acknowledge them as part of the Trinity. Gaano man natin kablab si Jesus, but Jesus said, aalis ako, hindi ako alis, hindi nyo makakasama ang banal na Espiritu. At siya ang magtuturo sa inyo, siya ang gagabay sa inyo. Siya mula nung binorn again tayo ni Jesus, siya na. The Holy Spirit is the one who had been taking care of us. Siya na ang nagabalaga sa atin. Kaya, di ba, konting acknowledgement would do no harm sa body of Christianity, especially sa mga conservatives, evangelicals, reformed, Presbyterians. Then, so verse 11, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga, ayan, o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. For when the unexpected time comes in your life, mga pagsubok na yan, mga persecutions na yan, sino ba tutulong sa atin? Ang Holy Spirit, ang sinasabi ng Panginoon sa atin. He will always be there for you. He will always stand beside you. The Holy Spirit will always be present. Para siyang 911. Higit pa sa 911 o sa best friend ninyo na laging naririyan. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang, na ito nga nabanggit ni Lucas sa kanyang pagtuturo, whoever blaspheme the Holy Spirit will never be forgiven. At ito nga ang kanyang pagkilala sa Holy Spirit. Siya yung tutulong sa inyo. Pag nandun na kayo sa referring to the disciples, yung context nito, talagang persecuted period dito, di ba? Pine-persecute sila ng mga Romans, pine-persecute din sila ng mga kapwa nila, mga Hudyo, yung mga Judaizers, mga Pharisees. So, pine-persecute din sila. Yan sabi ng Panginoong Jesus, if you are being tried sa korte ng mga sinagoga, o sa korte ng mga tagapamahala, kasi may korte ang religious, meron ding civil court, judiciary, dami sila. Huwag kayong mag-alala sa kung ano ang kailangan nyong sabihin, sapagkat at that same hour, at that very moment, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. So, acknowledging Christ before men, acknowledging the Holy Spirit. Yan ang command. Standing for Christ, do not worry about people who are giving false statements against you. The Holy Spirit will give you the very words to say. The Holy Spirit will help you at that moment. So ganun, di ba? Ganun ang testimony sa atin ni Pablo, ni Paul. Halos napakarami niyang hinarap na korte.
Humarap siya sa napakaraming political leaders, religious leaders, but he never swayed of his faith, of his statement about who Christ is, about claiming and recognizing the work of the Holy Spirit. Mga kapatid, may mga bagay tayong nakita uli na kailangan nating i-adjust ang ating pamumuhay Kristiyano sa aspetong ito, no? Kailangan nating tingnan uli paano tayo namumuhay bilang kanyang anak in the aspect of pagkilala sa kanya, the aspect of standing for him, at sa aspeto ng pagkilala rin sa work ng Holy Spirit at sa kanyang pagiging Diyos. Thank you, Lord. Thank you po. And thank you, Lord. Thank you po sa mga kapatid, brothers and sisters. God bless. God bless po mga friends. Mamaya tingnan ko yung term na ginagamit dito ni Pastor Vic para yun natin kung anong idea niya rito sa Eros or Eris, no? Sabi nga sa inyo, Eros is another Greek term for love, but more on passionate love, romantic love. Kaya hindi ko alam kung paano ito ugnay dito sa aking sinishare sa inyo about acknowledging Christ, not denying Him, acknowledging the Holy Spirit, not rejecting Him or blaspheming Him. So, sa mga pamagitan nito, makakapag-ingat tayo laban sa mga pariseyo ng panahong ito. Pagpalain po tayo, mga kapatid. Let's pray. Father God, continue to bless our day. Tama nga po, medyo makulimlim sa aming timaan. Pero pinuwisan pa din, Lord. And continue to nag-pray ko din yung libing ngayon ng labi ni Ate Seni sa Magallanes. Ingatan din po sila. Gawin po maayos ang panahon sa paglilibing sa kanya. At ganun din, bless mo din po yung mga gawain sa maghapong ito. Preparations for tomorrow, the Lord's Day, and Lord's Supper. Ayan. So, gawin mo po kaming excited, oh God, sa yung ministry, sa yung gawain, sa mga spiritual activity that will help our spiritual lives. Thank you, Lord. Thank you to bless ang aking sambahayan, ang church ng Oikos Reformed Christian Church, aking mga kamagagaang pastor, and meron kaming sinipa ko yung baseball ball. May nagbe-baseball dito. May nagsasoccer, football, baseball. Ayan. Lord, kano po bahala sa ministry po namin. And ikaw na rin ang tumulong sa mga church na may problema, kinakaharap na problema. Bigyan mo po ng wisdom, mga pastor. And lagay mo po sa puso ng bawat mananampalataya na patuloy ka na lang kilalanin yung pagkilala sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ay tuloy-tuloy nilang gawin at huwag kalimutang gawin.
Ganun din sa iyo, Holy Spirit, na patuloy ka naming i-recognize. Manang ganon, mabantayan namin ang aming ugali. Kung align ba ito sa bunga ng Espiritu, bunga ng banal na Espiritu na ipinunla mo sa amin. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat. Patuloy na lumalakad sa inyong kabanalan, O Diyos. Thank you, Lord. Ganun din ang aming sambahayan ng kapatid na Dave Laudato, MC Laudato, Pastor Prony and Sarah, ang sambahayan. Sina Jojo, sa kanilang nalalapit na pag-uwi na dito sa Pilipinas, ingatan mo din po sila. And ang asawa ang anak, ang baby ni Pastor Aljay Mondigo na nasa ospital po. Pagalingin niyo po siya. Maging ang misis ni Pastor Abanyo at si Bishop Reverend Nelson Dangan sa kanya ding nalalapit na operation. At sa iba pa, Panginoon, ay hindi ko man nabanggit, tulungan po rin aming mga kapatiran sa kanilang mga pangailangan, kabuhayan, at sa bigyan po sila ng maayos na hanap buhay. At yun naman nagkaroon na ng hanap buhay, loobin mo po na yung kanilang mga employer ay bigyan po sila ng leave during Sundays. Para makapag-worship po sila. Tuloy-tuloy po silang kumilala sa iyo at sambahin ka. Thank you po, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you po sa iyo, aming Ama. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ay, naalala ko nga po pala ang Atimaan, Lord. Sila ni Cash at ang kanilang family, buong family nila. Patuloy na i-bless mo din, Panginoon, maging ang kanilang church ministry. Ganun din ang Ate Melda, si Clarence. Palayan mo din patuloy po sila. Pastor Vic, ang ministry mo, bless ni Lord. Bless mo po, Lord. Thank you, Lord. Naalala ko rin pala, Lord, si Pastor Luther. Tulungan mo din po si Pastor Luther sa kanyang pagpatuloy na ministry sa Cebu. At paggalaw mo po yung kanyang mga needs. Ganun din, sina Pastor Mandy Ocampo at kanyang sambahayan na nasa US sila. Tuloy mo rin silang i-bless at yung health nilang mag-asawa. Ganun din sa pagpaprocess po ng PR ni Ate Evelyn Artacho. Tulungan mo po na tapos Teo at makabalik na po uli siya sa Canada o God na PR na. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings mo sa kanyang pamilya. Sa iyong papuri pasalamat, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po mga brothers and sisters. God bless po mga friends. Thank you po. Welcome, Timaan.